March 3. So the following week noon is 9 and 10. So I think siguro naman by that time, meron na tayong progress doon sa schedule and finalize na yung schedule natin with the use of machine shop. So sa ngayon, let's continue our odd-even na schedule. No? So during odd week, if ang schedule nyo is face-to-face, then gawin muna natin. And then pag even week is parang let's proceed with the online classes. No? So, ang expectation is by next week, again, tayo ay online muna para lang mabigyan din ng time yung department to prepare para dun sa request for the laboratory technician and then the alignment of the schedule with all the faculty members handling machine shop. Okay. So, same, gusto ko lang makita yung draft ng each group. So, I'm commending 2 groups dun sa O8 kanina as they were able to present yung kanilang group work. And nag-follow naman sila ng instruction nun. Then, check ko lang per group. Pa-chat naman ako ng mga team leaders per group. So, group 1, then team leaders, group 2, team leader. Then, pa-present ako today nung draft na ginawa nyo for the group, the laboratory report na groupings para lang makita natin ano yung mga need i-adjust. Bigyan ko kayo ng 3 minutes para i-send yung leader and then group number. Hello, rinig naman ako, no? Rinig naman. Hello? Yes po, sir. Rinig po. Sige. Pasenda lang ako dito sa no, sa chat box nung group and group leader. Yes, Luzelle. Sir, isa po atang group ang meron pa lang pong may nasisimulan sa amin. Sorry sir, sobrang busy po kasi dapat po ay ngayon po namin aayusin po lahat ng sa lab report po namin. Sige, pa-present na lang ako ng isang group. Sir, wait lang po. Sige, JC. Yan pa lang po so far yung nagagawa namin.
Siguro pa briefly discuss ako din, mag-comment na lang ako after, JC. Sorry, pwede bang JC or John? Ano bang preferred mo? How do I call you? Ano po yun, sir? Papa-present ako ng mabilis, briefly, dito sa output nyo, then I'll make a comment after. Hello po, sir. Good morning. Sige. So, Good morning. nilagay po namin ito yung mga PPE kasi sila po yung mga kailangan po sa pagpasok po sa machine lab po. Which is ano po, yung face mask, boots, eye protection, and hairnet po. Tapos dito naman po sa mga nakalagay dyan, yan po yung mga hazards na pwedeng nating makita sa paggamit po ng late machine po. Keep hands out of machinery. Nilagay po namin yan kasi po delikado po basta-basta lang po ilagay po ang kamay natin sa late machine po habang lalo na po pag gumagana po ito. Yung rotating machine po kasi po nagro-rotate po chuck yung pong chuck nagro-rotate po siya. Then it ng labo. Same din po nito kasi nagmo-move po siya. Ito pong fill stack assembly. Then overall po, need po nating magsuot po ng mga protective equipment, mga PPE po para masiguro po natin ang kaligtasan natin habang gumagawa po ng lab works po. Sige. Good job, no? As a group. Siguro, wait lang. Taas mo nga taas mo ulit. Bago ka mag-proceed sa discussion sa baba. So siguro kung makikita mo yung warning sign mo dun sa taas, yung sa upper right, sorry, i-zoom mo nga. Hindi ko makita masyado. Yung katabi ng danger, yan. Sorry, yan. Kung makikita mo, di ba, merong parang caution na parang risk of crushing ng hand. Siguro, much better if more of ganan yung makita natin na caution sign kasi it's more of wordings, no? Parang, sabi ko nga, parang ang importante with the signage is that parang makita ko pa lang, alam ko na yung risk involved kasi not everyone could read English, for example. So parang with I think with the other group na nag-present kanina sa aking umaga, siguro let's use yung mga ganong signage instead of yung mga word caution signs, no? Para lang but overall naman it is a good job since yun nga nakalagay naman yung mga PPEs that we need to use, ganon. Siguro on improving lang is that yung mga tama yung ganito, halimbawa danger ng possible electrical shock. So kung makikita mo nakaganon lang. So parang mas general knowledge na possible akong makuryente kasi nandyan yung mga controls. Tapos dito sa isa mo yung sa may screw, nakalagay yung keep hands out of machinery. Parang siguro kumuha tayo ng signage na yun kahit yun na lang kamay na maiipit with in between the gears. Parang we could use that if ever. At saka yung mga possible na hand crash, no? But the rest all good naman. Sige. Tapos siguro if talagang you really wanted to put yung mga caution na do not wear gloves, ganyan, while operating, you could put it on the side na lang. And parang it is not necessarily to put it on the actual equipment. Kasi ito,
if parang ipiprint talaga, halimbawa ipiprint natin itong mga stickers na to, we will directly apply it dun sa dun sa area near dun sa risk. So yun nga, sabi ko sa'yo, pag puro word siya, parang yun, medyo i-cover niya lang yung buong equipment lang and parang yung intent lang to notify yung operator ng risk na babasahin pa niya, di ba? So but overall naman is good. Sige, go ahead dun sa baba. You can discuss din yung sa baba. Ano na lang ako, pa-capture na lang ako nung comments, no, so that you'll also be guided dun sa group activity nyo, no. Sige. So this is our sources of energy or hazard. First is the loose shirt, jewelries, and gloves po. Next is the keep your hands out of machinery. Third po ay do not leave this machinery when running unattended and moving parts. Safety devices, stop and lotto point. While in PPE, personal protective equipment, wear safety goggles, wear boots while working on the machine to prevent stepping on sharp objects, wear body protection such as aprons and armbands, wear a safety hairnet while accessing the machine, especially when using the moving parts, and lastly, wear a face mask to avoid inhaling harmful particles. Thank you. Good job sa group nyo, no? And since parang kayo yung first group that were able to present at least a draft, siguro just send me your group name dito sa sa chat, no? And nagbigay ako ng bonus point with the other group ng 5 points sa midterm. So yun, since nakapag-present kayo ahead, then I'm also giving you the same reward, no? I'm giving you and your teammates an additional 5 points for your midterm exam. Sige. Na-capture ba, Giancarlo, yung bonus points? So, i-remind nyo ako, baka hindi ko ma-i-add, but I'll note it na rin with my class record, no, that you and your team will be receiving additional 5 points for at least presenting today. Ayun. So, thank you and good job. Sige, may tanong pa kayo with regards sa So sige, sabi niyo nga busy kayo with this week, no. So siguro I'll be giving you a consideration for this week, no. Sige, Riel, Alfred. Sir, sa group po namin may nasimulan po kaming kaunti po. Sige, pa-present ako kahit yung para lang makita natin. Kita na po, sir. Yes, go ahead. So, ito po yung aming picture po ng late machine. Ang nasimulan pa lang po namin is yung possible source of energy po ng late machine, yung mga hazards po. And mga safety devices po na pwede po namin para pong i-suggest. Tapos po yung mga mga PPE po namin. Tapos po, sa table po sa baba, may nasimulan na po kaming sources of yung mga nakita po naming hazard, tapos yung mga PPE po. Pero kulang pa po kami dun sa ibang table po. Sige. Nice work, no. So ganito, sige, isend mo rin yung mo, Ariel, sa sa chat. So yan, cut off na. Wow, cut off na. So we have 2 groups that were able to present. Sabi ko sa inyo, you can cut this into a section na parang pwedeng hindi nyo siya i-compress into 1 page yung lahat ng mga hazard. Parang with the other groups kasi from 208, no, from 2208, yun, nag-follow naman sila dun sa instruction na parang dinivide nila to 6 worksheet yung kanila Parang hinati nila, for example, itong first page ng worksheet nila is yung control,
parang yung assembly ng control, parang doon nila nilagay lahat ng mga disk para hindi masyadong magkakadikit yung mga ilalagay niyong signages. Kasi ang worry ko, if buong machine, so parang siksikan, parang hindi ganun ka-visible sa mata nating lahat kung ano yung mga risk. So you can divide it into 5 worksheet. Then wala namang problema doon para lang hindi ganun kasiksikan yung ilalagay. Kasi kung ilalagay, kung kanina doon sa baba, di ba, parang ang daming nakasulat. So parang medyo baka ma-overload lang. So we can divide it into depende sa inyo kung paano niyo siya isa-section. So ang intent is for it to be readable and at least ano siya, presentable din at the same time. So yun lang naman. But good job din with the group. Then sorry, sige. Since sabi niyo busy kayo din, so I'm giving you dung Sunday, no? So but I need ko na ulit mag-discuss din talaga by the following week ng Odel, no? I'll be discussing with you yung Odel. And siguro while we are waiting for the use of machine shop, I'll also be bringing yung kung may madadala ako ng mga drill bits, no? Mga drill bits and other possible tools na kaya kong bitbitin by the next time that we'll be having a face-to-face para lang you know how to identify yung mga drill bits, yung mga cutters natin, no? So some of it may mga symbols din para malaman nyo if metric siya or English unit, ganyan. So sabi ko nga sa inyo, may mga dinidrill tayo based on the requirement kung ano yung gagamitin. So minsan may mga metric tayo na mga screws, meron tayong mga English na screw. So yung mga drill bits ay nag-iiba-iba, no? So I'll try to bring some of those materials, no? So ano na yung kawang gawa na lang para lang matuto kayo. Kasi sabi ko nga with kanina may mga kausap na rin ako here sa department that I really wanted you to have the exposure. Kasi at least ME kayo, pag tinanong kayo kung ano tong drill bit na to, para saan to, it will be used for concrete ba? Pang steel ba to? So, but para mas madali nyo siyang ma-identify. So, ayun, magdadala ako nito by next week din. That would be our experiment din, no? And I'll ask for siguro a caliper. Dito kung makakahiram ako ng caliper dito sa laboratory. So, para malaman nyo din kung paano yung tamang pag-measure using the caliper. No, but ngayon naman we have digital calipers na eh. Parang you'll set it into English and metric. Parang it could give you the precise number. But it's really important din for us to have this technical know-how yung paggamit nung manual na mga calipers. So again, I'll be giving you yung Sunday by tomorrow to complete all the tasks and hopefully makapagpasa na kayo ng 2 laboratory report because by the following week, yun nga, we will be having our experiment na ulit with the actual na pag-measure and pag-identify ng mga tools and mga tools and cutting tools na gagamitin natin, yung mga basic machine tools. So yun, papasuyo na lang ako kasi fast approaching din tayo. Parang baka mamaya in anytime soon, di ba, nagbibigay na rin ng mga quizzes yung mga profs. No? But all of these are mandatories, no, with our syllabus. So parang included siya sa syllabus natin and I really wanted us na makakomply with what it's in the syllabus din. No? Sige, may tanong pa kayo? Sige, Miguel. Sir, tatanong ko lang po. Yung group po kasi namin, sir, hindi po namin na-picturean fully yung late machine. Pero yung mga nakita po naming hazard, sir, parang pinicturean po namin isa-isa, sir. Parang specific na hazard na po yung nakita namin and yun po yung may picture. Pwede po kaya yun, sir? Siguro if hindi nyo talaga na-picturean yung buong late machine, manghiram na muna kayo doon sa mga kaklase nyo, no? Much better. Kasi parang if pero capture naman ba? I mean, kita ba yung per section? Kasi kung naka-per section naman siya, pwede niyo siyang hatiin to worksheet o talagang naka-zoom siya? Ano naman po, sir? Parang medyo zoomed out naman po, sir. Basta parang specific lang. Hindi po siya buong machine. Parang specific na hazard lang po na nakita namin. Sige, kung naka-zoom out naman and kita rin naman yung
mga frame, you can use the picture, I think. Okay po, sir. Thank you po. Sige. Okay, may question pa? Sige, kung wala na ay yun, pwede naman tayong sige, Giancarlo. Sir, tanong lang po namin, ano po kayo lalagay doon sa taas bukod po doon sa mga logo? Sabihan ko kayo, since ang hihingin ko pa lang naman with the i-align natin kasi medyo iba-iba yung ipinapasa sa akin ngayon, yung mga ipinakita. So you submit the soft copy first, then we align. Kaya kumbaga yung ito, kaya ko to pina-soft copy sa inyo dahil magkakaroon to ng mga revisions, no? So sa ngayon, yung final output nyo aside from the logo and the name ng group, isubmit nyo na muna. Di ba to, PDF and Excel, no? Excel file, yung isasubmit nyo. So, ilagay nyo muna doon, then i-align natin with all the sections para lang malinis and uniform tayo. Sige. May question pa kayo? Sige, Alvin, sorry. Sir, ito po hindi naman about sa gagawin po. About naman po sa Ika-clarify lang po namin if may pasok pa po bukas. O kung online man po or mag-work po tayo sa lab. Hindi tayo mag-work sa lab by tomorrow. Online muna tayo. But, yun nga, sabi ko sa inyo, I'm giving you all the time tomorrow to complete the laboratory report, no? So, let's do this na asynchronous na. So, gamitin nyo yung oras ko para matapos nyo yung activity. So, yun, wala nang reason siguro no, na hindi nyo matapos because I'm giving you all the time bukas. And then, yun nga, by the following week, again, let's do online discussion. So, tama naman, supposedly online talaga tayo. But the following week, no, yung week after next, so mag-face-to-face na tayo nun. So, let's follow the schedule, what's indicated on your portal. Kasi nga, ay kailangan nating mag-experiment ulit. So, ang ating online ay bukas, naka-asynchronous tayo, no? So, the following week, that would be March 2 and March 3. So, I'll be discussing some of yung basic tools, no? Tapos the following week nun, yung 9 and 10. So, face-to-face na tayo nito kasi may lab experiment ulit tayo. Sorry, kung anong schedule nyo ng face-to-face dito sa 9 and 10. So, kung may online tayo dito in between nung Saturday and Sunday, so, i-ano natin. Pero kung may room tayo both ng Saturday and Sunday, then face-to-face tayo. Sige. May question pa? Sige, Giancarlo. Sir, last na po. Doon po, regarding po sa pagpapasa po ng individual report po, face-to-face po kaya yun or online lang? I-scan nyo, so isubmit nyo na rin online. But kukuhanin ko rin sa inyo in time yung hard copy, no? But for now, submit it through online. You scan it. Ang ginamit yata ng iba nyong kaklase is cam scanner. So okay naman ako doon. Thank you po, sir. Ayun, so may mga nagpasa na. May nagpasa na rin with the other sections yung individual report. Sige. Okay na, wala na kayong question. Sige, kung wala na ay tayo ay kaya mag-early lunch na. So yun na, yung deadline ay hanggang bukas 11:59 p.m. Sige. Thank you po, bye-bye. sir. Thank you po.